Ang una na kong ihangyo, pwede ba na una kong mupirma sa BICAM report tagay o sa akong kopya para mabasa na ako? So, may gusto sa mga kauban. Kung sa'yo ihimo, pagkasunod nga meeting nga mo, wala ko kita ka kopya, diretso na ko gipapirma. Kung ano mo pirma mo ko na? Kung ano lang makitaan kung sa'yo ako gipirmahan. Wala ko mo pirma. Tungkol kaya una nga ito nahita mo, nagduda ko, lang itong akap. Di ba kamo? Kamo, nakalawan kasi yung akap mo. Kapalang mo! Kapalang mo! Ang Davao City, di ba ang akap at umahula? Kisa sa mga ulit ko at di ba kapalang sa administrasyon at umahula? Ay, nanghakat ang akap mo rin. Kapalang ko na ang akap, di mo na nila na pangampanya para sa eleksyon. So ako ginihanan. Pag abot sa abuang sa Senado, katong ITSGA, House General Appropriations Bill, pagpasa nila sa abuang, nagsabot ni Senator Amy Marcos. Eh siya man ang chairman sa DSWD budget. Dili nato, di ta musugot nga na ay akap niya kay binuang na, klaro kayo ng pang-vote buying ka na. So wala si musugot. Ang ilahang dalang na versyon sa mua sa GAB, gitanggal na mo ang akap. Pagpasa nito sa Senate version sa BICAM, dito na, gibalik nila ang akap na 62 billion. Asan lang ang ipagkuha? Ikuhaan nila ang AFP Modernization Program o 10 billion. Dito lagi utang. Ang sakit pa, ang PhilHealth ikuhaan 60 billion para dito gamiton. So, wala hita mo karon, yung kodinyo ko umirma na. Ako yung account ko. Di ko naman yung ulit ko. Pag human sa BICAM, ako dito sa Senado, dito na. Notification na. I-ratify na mo itong BICAM report. Ang notification, ba kung pirma? Paano mo pirma mo ba na? Naklaro mo nga ng binuang, pero ba kami mabasa o ipakita? So, ako mo pirma. So, nagtoo ko, nakalusot lang, katong akap. Yung muna lang 62 billion ang akap. Wakong kebalo, na nakapadesay ka, kaayo na gitaguan dito sa maong gaa. Maong ka lang, matingala ka, nanong gabaha ang ghost project ng mga flood control dito sa Luzon. Nanong, nagdili ko makita sa gaa. Kung saan ang project ka na, nag-control, kita sa gaa. Kaya GAA, General Appropriations Bill, General Appropriations Act, mao ka na ang balaod na nag-autorisar sa gobyerno nga mo gastos para sa mga programa sa gobyerno. Paano sila ito po? Dili nyo makita. Dili makita. Kung nagbaha ang ilahan dos projects ito, ngayon nila makita. Kaya gibutang nila dito sa program funds sa sakit. Sakit, eh ito ang sakit. Murag strengthening assistance for government infrastructure and social program. Dako kaya na siya na funds. Dito gibutan sa ilalong. Sa panahon ni President Duterte, sa 2022, kada nasakit na pondo, unprogram ka na. Unprogram. O, pasabot. Murag last priority siya nga implementar tungkol kay
depende na kung doon na tayo makutang na kwarta gikan sa foreign sources or natay sobra, natay surplus sa atong income, sa atong taxes na makuha, saka pala sa implementar. O na dito ang program. Ang program nga na nakabutang sa gaa, nga maugilay i-implementar. So, in short, dito nila ginabukan atong saging program. Sa panahon ni President Duterte, 2021, ang nasabutala ka na dito, 157 billion. Maka 2022, nahimong 253 billion tungod kay dunay COVID intervention program. Sa COVID, itaas siya, 257. Kapan, pag-abot sa 2023, kung dili na si Presidente Duterte ang Presidente, si Marcos na. Pag 235, tungkol sa COVID, abot sa 2023, wala na yung COVID, nahimong 800 billion. 800 billion! Isa ang lumahulog na lumakaha. Pag abot sa 2024, himuwasan na gamay, himong 780 plus billion. So, hindi ka lang asa gamiton ka lang ang kwarta. Dito dahil nila ginakuha, ginakaw-kaw, kailang gigamit para sa flood control program. Nang tanan flood control program, mga tagal, DPWH, hawag kayo. Wala to. Asa mo na? Gusto ninyo dali mag-flood control ta. Diya, ito lang. Sige, utang ka. Ghost project, wala ihimo. Imo lang nilang ayuso na papilis kamay. I-claim na yun nila ang bayad sa land bank. Sila na magbahin-bahin. Ang bahin-bahin na nila. Una na itong mga hawd doon sa taas. If you can remember, isulti na kining Diskaya kung dato tayo vlogger sa Kenya. Sulti na siya na 25% to 30% sa maong project, pundo sa project, muadto ka na sa proponent. Ang proponent na congressman na iyahang ginatagaan sa 30%, mayo sa iya ka, dili na ni ako para ni kang speaker o kang salbiko. Dito na, nagulabog dito sa investigasyon sa Blue Ribbon, ang chairman si Senator Marcolita. Pero kinakita naman nila na murag maigo na magilipan. Maigo ang pan, masinang may sa likod, hindi nila na maigo. Pagkahuman na ito, pagkaugma, gikunita na ilme. Gialistan na yan ang Senate President, Jesus Culino. Tanggal, si Marcolita, gitanggal, gipulihan. Tungod kay maigo na dito ang investigasyon. Maigo na sila. Sumunang aklayan ni Senator Marcolita o kailang witness protection program katong mga Diskaya. Apano siya nagsulti? Dili na ko ini. Kaya siya ang most guilty. Ina-press daw na siya most guilty. Unay most guilty nga siya ba ang mastermind na? Dili. Dili siya most guilty. Dili siya most guilty. Iwan mag-iwan ka. Kung hindi siya himuon na state witness, kung ibalik nga itong mga kwarta ngayon na kawat, pwede mo na. Dili ka na. Pwede. Tungod kay wala ka na nakamutan sa malaon ng restitution nga ibut pasabot na yung gitawag ka na iuli mo bago ka mag-qualify as state witness. So, naghaging himo na rason para dili magpagkitahan katong mga whistleblower. Kung amot lang, mga kaigsunan mo, unta, dunay maayong resulta kaya mamahit mo ang
investigasyon. Kami naningkamot eh. Kami sa may ngulit eh. Naningkamot yun eh, na doon na yung resulta ng mahitabo. Yaan lang among gihimo nga investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kung na nakawala yun, pagkakakulan mo, pag-usa yung pagputisa, pagkakakulan mo. Kung itong mga demonyo, siyempre mo magpapilti sa kasinong 900 million. Ha? Pagpailis ang kwarta sa kasino, chips to cash, o cash to chips. Ihatag ang kwarta, pero dagang chips sa mabluwa ka sa kasino. Mukha kung more than 1 billion, 1.2 billion ba itong kandidat, nag-iistan? Grabe! Wala kang isang muna-una nga, grabe na dahil nga dihimong usa kita, dili ta magpabaya. Maningkamot kita, dili ta muhilom, dili ta walay pakialam ka. Kay kanang portaha, dili lang kita ang magbayad sa utang na giutang sa itong gobyerno. Kundi ang future generation mo, wag pa maanak at mga apo. Ang apo, mga anak na to, wala pa magawa sa kalimutan, wala pa mahimugso, apan luna na sa utang ng sinuban. Usa kitang na lang gano'n, magkahimusa ta. Natingala mo, nganong pala sila si Martin Romualdez o si Santiago. Kaya ato lang wala na gamit na ako. Nganong, kung magka-gasto sila sa mga taga-ICC ng Manhindri para paibisigahan ang war on drugs, kung makapag-bribe sila, kung makapag-hatlok sa mga opisyal sa PNP para mabaligtad, mumistigo against kay President Duterte, unlimited ang ilahang pundo. Ito na ikan na sa mga tinawag nila sa tuwang kwarta sa gobyerno. Usa, kita, as I have said, ako mahangin ko ninyo, ayaw mo undang. Nangabasag naman ta, nangawin na ta, diba? Kung na pa, pinakotason. Ako, nag-awag na ko ninyo, kaunta. Sige lang, mahalang nasukot na sa ilaha. Sukot na sila kung mag-ampong niya kung nang-kaunta. Si President Duterte, kaunta, nagaan sa namang kagagahong mo, piskay ka paglawas. Kung mahumanaw na ang kaso, wala mag-auli na sa Davao City. Sa mga